hustisya ay isang pundasyon sa isang demokrasyang bansa. Sa isang lipunan ay kailangan na may pantay-pantay na pagtingin sa mga mamamayan, kagaya na lamang ng mabilis at maayos na proseso ng hustisya. Ngunit sa kasalukuyan, ano nga ba ang meron sa sistema ng hustisya sa Pilipinas? Alamin natin ang mga issue at hamon na kinakaharap ng ating udikatura at paano ito nakakaapekto sa mga mamamayan at sa ating lipunan. Ang sistema ng katarungan sa Pilipinas ay nakabatay sa isang tradisyonal na civil at common law. Gayunpaman, mula sa tambak-tambak na kaso sa mga korte, issue ng access at sa pagiging patas sa paglutas ng mga alitan, ito ay nagiging isang malaking hamon ng bansa. Alam mo ba na ang pagresolba ng kaso sa Pilipinas ay umaabot sa 6 na taon at higit pa? Ayon kay Senate Finance Chairperson Grace po, umakyat na sa 1 milyon ang kaso sa Pilipinas na hindi nare-resolbahan mula sa Korte Suprema hanggang sa mababang hukuman. Ito ang kanyang ipinagtanggol sa sesyon ng plenaryong Senado habang tinatalakay ang 2025 Judiciary Budget. Habang patuloy nating pinapansin ang mga issue sa sistema ng hustisya sa Pilipinas, alamin natin ang mga pangunahing aspeto nito. Ayun, so nandito kami ngayon sa San Beda at kasama natin si Kuya, name ko. Charles, ayan, so si Kuya Charles ng San Beda. Ayan, so unang question natin is paano mo ilalarawan ang kasalukuyang kalagayan ng sistema ng katarungan sa Pilipinas? Para sa akin yung current justice system, robust naman siya sa Philippines, and I think may mga konti lang na pwedeng i-add para ma-improve it. Tapos, Ayun. So, thank you po. Ayun, so second question, sa tingin niyo ho, gaano ka-importante ang edukasyon sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga tao tungkol sa kanilang mga karapatan at sa sistema ng katarungan? para sa akin yung edukasyon, malaki yung contribution, and mas lumalawak yung pagkakaintindi sa ating mga rights. Kaya as time moves, more rights are being introduced and more freedom and liberties are provided. And thank you. So, magandang umaga, sir. Ayan po, unang pong tanong, simulan natin sa isang pangkalatang ito. Paano mo ilalarawan ang kasalukuyang kalagayan ng sistema ng katarungan sa Pilipinas? Magandang hapon din. So, sa aking pananaw, hinggil doon sa sistema or sa kasalukuyang kalagayan ng sistema ng katarungan dito sa Pilipinas, masasabi ko na meron tayo tinatawag na proseso, at ang prosesong ito ang dumadaloy para sa pagkamit ng tunay na katarungan. So ano itong proseso nito? Hindi natin masasabi na ang isang bagay ay guilty o hindi guilty kung wala tayong mga tinatawag na ebidensya. Okay, sa madaling salita, meron tayong proseso na sinusunod para makamit natin ang hustisya. Although ang mga tao, ang pananaw ng mga mamamayan Pilipino ay nakabatay sa kanilang mga karanasan. Ang iba, maaaring sabihin na walang hustisya, pero para sa akin, ito ay kababawan ng kaalaman hinggil sa proseso. Ang iba naman ay masasabi na mayroong hustisya kasi alam nila ang proseso at dumaan sila sa proseso. Masisisi ba natin ang mga tao na hindi naniniwala sa hustisya? Masasabi ko na hindi. Bakit? Dahil ito yung naranasan nila. So dahil sa kanilang karanasan, ito yung nagbibigay ng pananaw sa kanila at nagbibigay ng kahulugan hinggil sa katarungan o hustisya ng isang lipunan. Ngayon, sa kabuuan, ang hustisya sa bansa ay pinaniniwalaan ko na mayroon pa rin o ang katarungan. Bakit? Dahil meron tayong pamahalaan na gumagabay sa atin at meron tayong mga korte na siya namang nagiging dahilan at nagiging gabay natin sa paghangad ng tinatawag na katarungan o hustisya. Maraming salamat, sir. Pangalawang tanong po, sa tingin niyo ho, gaano ka-importante ang edukasyon sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga taong tungkol sa kanilang mga karapatan at sa sistema ng katarungan? Okay. Ayan, go na. Okay, ang edukasyon ang sabi natin na pundasyon, okay, ng kaalaman, pundasyon ng kabuuan, okay, natin bilang mga mamamayang Pilipino. Ang edukasyon ang tutulong sa atin, okay, para hindi lang
para sa mga kaalaman na espesipiko. Bagkus sa buong kaalaman ng ating mga karanasan. So ang edukasyon ang magiging gabay natin sa pang-araw-araw. Ito ay hindi lang kaalaman o hinggil sa isang bagay. Bagkus ito yung kabuuang kaalaman para tayo ay makasurvive yung tatawag natin na lifelong. Okay, sa pinanghangad ng mga karapatan ng bawat mamamayan, napakahalaga ng tinatawag na edukasyon. Ang edukasyon ay maaaring kasing pahulugan ng tinatawag natin na kaalaman. Okay? So kapag meron tayong kaalaman, meaning naintindihan natin ang ating mga asignatura na nagbibigay tulong sa atin para mas maintindihan natin ang mga hamon ng buhay, yung mga tinatawag ng mga challenges. Ang pag-aaral ay isang proseso para maibigay natin at maibigay at maisakatuparan natin ang mga natututunan natin sa paaralan. So, ganun kahalaga ang mga experiences natin at ang ating mga kaalaman na nagbibigay naman ng aplikasyon sa edukasyon na meron tayo. Hindi ibig sabihin na meron kang edukasyon ay magiging successful ka na agad. So, ito ay aplikasyon ng iyong natutunan. So, sa madaling salita, ang edukasyon ay mahalaga kung ito ay gagamitin mo ng tama. Ayun na. Salamat. Maraming salamat, sir. Thank you. Ngayon meron na tayong kaalaman sa context mula sa mga opisyalis natin kanina. Ngayon naman ay kasama ko dito ang dalawa nating mamamayan, si Queen at saka si Almera, para hingin ang kanilang opinion ukol sa sistema ng katarungan dito sa bansa. So, Miss Queenie, ano ang iyong opinion tungkol sa sistema ng katarungan sa ating bansa? Para sa akin, bilang isang mamamayan, mahalaga na magkaroon tayo ng sapat na kaalaman tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa upang makatulong tayo na makapagtaguyod ng isang makatarungang sistema sa bansa. Maraming salamat, Miss Queenie. At ngayon naman tatanungin natin si Miss Almera ukol sa kanyang opinion. Sumasang-ayon din ako sa sinabi niya na ang pagbibigay ng solusyon ay hindi lamang tungkulin ng isang pamahalaan, kundi ito ay tungkulin ng bawat isa sa atin. At tayo narinig nyo ang opinion ng ating dalawang mamamayan ukol sa sistema ng katurungan natin dito sa Pilipinas. Sa kabila ng mga hamon na kinakarap ng sistema ng katarungan ng bansa, malinaw na mahalaga ang papel ng bawat mamamayan, merong mang posisyon o wala sa pagtataguyod ng hustisya ng bansa. Ang pagkakaroon ng kaalaman, pakikilahok at pagtutulungan ay susi upang masiayos ang mga suliranin at matiyak na ang katarungan ay naaabot ng lahat. Sama-sama nating itaguyod ang isang makatao at makatarungang lipunan. Dahil ang hustisya ay para sa bawat Pilipino.